Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Meron tayong good news kasi nga nagsalita na etong agent ni Kai Sotto na si Tony Ronsoni kung kailan makapaglalaro etong ating pambatong si Kai Sotto. At good news kasi nga aabot siya dito nga sa All-Star Game ng Japan B-League. At pag-usapan na rin natin itong naging magandang performance ni Scottie Thompson para sa Barangay Ginebra at ni Terence Romeo para sa San Miguel, at etong si Ronde Hollis Jefferson na bawal lang maglaro para nga sa TNT ngayong season. Pero kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dahil dito sa Basketball PH ang balita ay totoo at hindi inimbento. Dito nga sa naging laban ng Barangay Ginebra at TNT kanina ay nasilat nga netong Barangay Ginebra itong talk and text. Lamang sila ng 13 mga kabasketball, no? Kaya lang grabe yung dalawang clutch 3 points na pinakawalan netong ang si Scottie Thompson na dalawang sunod na magandang performance na yung pinakita galing sa injury, no? Wala lang 2 minuto yung nalalabi mga kabasketball, at yun nga nanalo pa sila sa game na yan. Samantala, para doon naman sa naging laban ng San Miguel sa kanong Phoenix, nagwagi naman itong San Miguel, tinambakan nila ng 21 at naka 22 puntos nga dyan itong si Terence Romeo, at meron pa siyang 8 assist mga kabasketball. So napakaganda niyan para sa mga sumusuporta dito nga kay Terence Romeo. Ito medyo malungkot na balita kasi itong import ng talk and text na si Ronde Hollis Jefferson ay hindi na pala pwedeng bumalik ngayong season para nga ito sa TNT. Kasi meron palang batas itong PBA na kapag napalitan ka pala, sa beses lang yung import. Hindi pwedeng 2. Kasi nung nakaraan, pinalitan ng TNT itong si Ronde Hollis Jefferson, diba? Si Quincy Miller yung nag-take over. Samantala mga kabasketball, puntahan na natin itong naging statement ng tumatayong agent ni Kai Sotto. Actually, hindi naman talaga agent to, no? Pero tinututukan niya itong career na itong ating pambatong si Kai Sotto. Senior Director for Basketball kasi to ng Wasserman, itong si Tony Ronsoni. Pero tinutulungan niya si Kai na kumbaga maabot yung kanyang pangarap. Ngayon, nagsulat itong The Manila Times noong December 21 at sinabi nga rito na babalik na si Kai sa loob ng 2 linggo. So kasi itong si Tony Ronsoni, sumagot siya, no? Sabi niya, yes, he's healthy and ready to go and will play for Yokohama in 2 weeks. So kung December 21 yan mga kabasketball, 2 weeks, most likely first week ng January makakapaglaro na si Kai. Kung mapapansin niyo yung sagot netong si Tony Ronsoni, halos kaparehas nung naging sagot sa atin, no? Kasi 10 days inilabas ko rin yung balita na sumagot na nga yung ating nakakausap at sinabi niya na ganun din, yes, he's healthy and ready to go. Hindi ko lang tinanong na kung kailan maglalaro si Kai kasi ang ine-expect ko syempre within the week, kaya lang medyo natagalan. So yun mga kabasketball, at tabay lang tayo sa mga susunod na update kasi maganda, no? Mayroong pasok itong si Kai Sotto diyan nga sa All-Star na itong Japan B-League. Syempre kasama yung mga iba pa nating mga Pinoy ballers diyan, January 12 to 14, 2024. So aabot talaga si Kai diyan. Kasama syempre sila Dwight Ramos, RD Abarrientos, Curdy Ravena, Bobby Ray Parks Jr., si Matthew Wright, si Kai, si Carl Tamayo, si Kiefer Ravena, saka si Greg Slaughter. Di ko lang alam si AJ Edu mga kabasketball kasi alam naman natin na na-injured siya. Pero most likely pupunta siya dyan para sa Asia All-Star. Kalaban nila yung mga rising stars ng Japan. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.